muna ay umupo ng saglit para po sa panalangin. Hallelujah! Dakila ka, Ama, isinusuko po namin ang aming mga buhay, ang aming mga puso at isip sa inyo ngayon. Sakupin niyo po kami sa pamamagitan po ng inyong mga banal na salita na aming pag-aaralan. Gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa, Panginoon, para kung marinig po namin ang iyong salita, Lord, may tatanim po at mamumunga po ng kabanalan at pagsunod po sa inyong mga kautusan ang siyang magagawa po ng bawat isa sa amin. Lord, ikaw po ang mangusap, ay iniimbitahan po muli namin ang iyong Espiritu Santo na siyang kumilos sa aming kalagitnaan, magbigay sa amin ng kaunawaan at wisdom, Panginoon, para maintindihan po namin ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, ikaw po ang aming dinadakila at itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Kumusta na po tayo, mga kapatid? Pa-thumbs up naman kung okay tayo ngayon. Okay, ayan. Yan po ang mga magaganda, makikisig at mga masisiglang mga anak ng Diyos sa mga kapatiran natin mula sa different BGMPs. So sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa napakagandang plano at napakabuting paraan ng Panginoon, pamamaraan ng Diyos na gusto niyang malaman ng bawat isa sa atin. Dahil alam niyo po, dito sa mundong ito, mga kapatid, napakadami po ng suliranin, napakadami ng problema, napakadami ng mga nangyayari na hindi natin ma-explain, hindi natin matanggap minsan. Maraming mga bagay na hindi kaya ng ating isip na ma-explain or maintindihan. Kaya gusto ng Panginoon na palakasin ang bawat isa sa atin. At ang pagpapalakas ng Panginoon ay sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na lagi natin napapakinggan sa Bible study natin. Okay, so sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin is about prayer for spiritual growth. Gusto po ng Panginoon na tayo po ay lumago sa ating pagsisilbi at pananampalataya, lumago mula po sa pagkakaunawa o pagkakakilala natin sa Diyos. At kung titignan po natin ang book po ng Ephesians, ito po ay isinulat ni Paul, Apostle Paul. Alam niyo po si Paul, siya po ay isang makasalanan. Siya po ay napakagrabe po ng kanyang mga ginagawa during this time. Pinapabilanggo niya ang mga alagad ng Diyos, pinaparusahan niya ang mga naglilingkod sa Panginoon, nagbabahagi ng mga salita ng Panginoon, ipinapabugbog niya. And even yung namatay yung isang alagad ng Diyos, nandun siya, pinapanood lang niya. Hindi niya pinahinto yung mga tao na nagpaparusa kay Stephen na isang lingkod ng Diyos. Nandun siya, tumatawa lang siya habang pinagbabato ng mga tao ang lingkod ng Panginoon. And even si Paul ay nakigawa din ng kasamaan. So siguro naman po sa ating lahat, mga kaibigan, wala naman po sigurong sumuntok ng alagad ng Diyos sa atin. Meron po ba? Or meron po ba tayong sinampal na alagad ng Diyos? Or sinipa kaya? O kaya pinagsalitaan ng masama? Siguro wala, ano? Maaring sa ating kapwa o sa mga ordinaryong mga mamamayan, maaring oo, may nagawa tayong kamalian sa kanila. Pero siguro sa lingkod ng Diyos, wala siguro. Pero alam niyo po ba na sa salita po ng Panginoon, kapag gawan po natin ng masama ang mga lingkod ng Diyos, ginagawa po natin yan sa Panginoon. So hindi po talaga nakakalugod sa Diyos. So si Apostle Paul po, napakasama niyang tao. Pero nung binago po siya ng Panginoon, mga kapatid, napakalaki naman ng kanyang ministry na ginamit ng Panginoon si Paul, kinasangkapan ng Panginoon si Paul para maraming tao ang mailigtas. At sa pamamagitan ni Paul, ang mga tao na mga Hentil, kasi ang mga Hudyo po kasi, mga kapatid, sila po yung mga tao ng Diyos talaga. They are the original people of God. They are the recipient of God's blessing. Sila yung talagang tagapagmana ng pagpapala ng Diyos. Pero dahil hindi nila tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, hindi nila tinanggap ang katuruan ni Jesus, kaya yung ebanghelyo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol at mga disipulo na ginamit ng Panginoon, pumunta ngayon sa mga Hentil. Ang mga Hentil po, mga kapatid, o mga Gentiles, ito po yung mga hindi Hudyo. Tayo po yun, nabibilang po tayo sa mga Hentil. Hindi po tayo original na mga tao ng Diyos. Okay? Dahil hindi po tayo Israelites, tayo po ay mga Pilipino. Okay? Kaya hindi po tayo
tayo tao ng Diyos. Pero dahil napakinggan po natin ang salita ng Panginoon, tinanggap po natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin, kinilala natin siya na siya yung Diyos na namatay sa krus, na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po lahat ay natubos. Okay? Dahil alam niyo po, ang sabi ng salita ng Panginoon, wala pong dugo na aagos, wala pong patawaran ang ating mga kasalanan. Kaya yung mga tao doon sa Old Testament, ang ginagawa nila, kapag nagkakasala sila, nagkakatay sila ng animal, at yung dugo ng animal na yun, yun ang ibinubuhos para, yun yung maging alay nila para mapatawad yung kanilang kasalanan. Pero nakita po ng Panginoon, mga kaibigan, na hindi na po umuubra dahil sa dami ng kasalanan ng tao. Paulit-ulit po na nagkakasala ang tao, mga kapatid. Kaya even today, may mga siguro nakikinig tayo pero sa isip natin minsan sinasabi natin na sandali lang pinaplano ko kung paano ako maghihiganti. Okay? So sa lahat ng pagkakataon po sa ating buhay nagkakasala po tayo at nakita po ng Panginoon na napakahirap maligtas ng tao sa pamamagitan po ng dugo ng animal. Kaya yan po, isinugo po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay sa cross para sa pamamagitan ng kanyang dugo, ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Bakit po ba importante na mapatawad ang ating kasalanan? Dahil kung hindi po mapapatawad ang ating kasalanan, impyerno po ang bagsak ng bawat isa sa atin. Okay? So yan po ang nangyari, mga kapatid. Kaya nung nalaman ni Paul yung napakagandang plano, napakabuti na plano ng Panginoon sa sanlibutan, ay nung nabago na siya. Kaya may pag-asa ka, kaibigan, may pag-asa tayo, kahit pala gaano kasama ang ating nakaraan. Kung yung buhay pala natin ay ibibigay natin sa kamay ng Diyos at hayaan natin siyang baguhin tayo, magiging kagaya tayo ni Paul na gagamitin niya bilang kasangkapan niya, gagamitin niya bilang instrumento niya para ipahayag ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya ito yung hangarin ni Paul. Kaya yung babasahin po natin na salita ng Panginoon, ito yung panalangin ni Paul. Kasi napakasama ng kanyang nakaraan, pero binago siya ng Panginoon. Ipinamulat ng Panginoon sa kanya ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Amen? At yung kaligtasan na makakamtan natin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 3, verse 14 to 15. Let's see, verse 14 and 15. Sabi niya dyan, when I think of all this, kung naiisip ko ang kadakilaan at kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos, I fall to my knees. Lumuluhod ako sa ating mga tuhod. Sabi niya, lumuluhod ako at nananalangin ako sa Diyos Ama, the Creator, in verse 15, the Creator of everything in heaven and on earth. Okay? Kaya sabi ni Paul, kung naiisip niya kung gaano kalaki at kadakila ang pagmamahal ng Panginoon sa tao, ang kanyang nagiging reaksyon is lumuluhod siya. Dahil of course, iniisip niya, sino ba naman ako, Panginoon, para baguhin mo? Sino ba naman ako, Panginoon, para gamitin mong magpahayag ng iyong salita, magpahayag ng iyong kabutihan? Sino ba naman ako para piliin mo na iparamdam ang iyong kadakilaan at pagmamahal? Kasi ang iniisip ni Paul, kung sino siya noon. Kaya kung iisipin niya kung gaano karumi at kasama ang kanyang buhay, hindi niya mapagtanto kung bakit siya pinili ng Panginoon. Okay? Okay, mga kapatid, ito pong mensahe natin sa umagang ito ay napakaikli lamang. Kaya medyo mag-concentrate po tayo, okay? Sabihin muna natin sa ating katabi na makinig tayo ngayon, mamaya na tayo mag-usap after the Bible study. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun, mga kapatid? Pa-thumbs up naman kung okay po yun. Okay. So, di balik po, mga kapatid, may pagkakataon tayong mag-usap mamaya. Pero ngayon, bigyan po natin ng puwang ang salita ng Diyos. Amen? So, yun po ang iniisip ni Paul kasi yung kanyang nakaraan. Kaya minsan din, nagiging ganun din ang ating kaisipan. Na minsan,
nagulo na yung buhay ko noon, kaya hayaan na natin magulo hanggang kamatayan. Pero wag po mga kapatid, may plano po na napakaganda ang Panginoon sa ating buhay. Ngayon po na napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ibinibigay po ng Diyos ang kanyang napakagandang plano, i-grab po natin. Okay? At ano ang panalangin ni Paul? If we continue to see or read 16, verse 16, ano ba ang ipinapanalangin ni Paul? Sabi niya, I pray that from His glorious and unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Ito ang unang hangad ni Paul. Sabi niya, ipinapanalangin ko na sa pamamagitan ng kayamanan at kadakilaan ng Panginoon, kayo sana na nakikinig, kayo din sana na nagkaroon ng nakaraan na masama, ay magkaroon ng kalakasan sa inyong kalooban. Yun ang panalangin ni Paul. Dahil alam niya na kanya-kanya po tayo ng nakaraan na madilim. Pero sabi niya, kagaya ko na binago ng Panginoon, kagustuhan ko din at hangad ko din, mga kapatid, sabi niya, na magkaroon din tayo ng inner strength, yung panloob na kalakasan. Hindi po ito yung kalakasan para magbuhat ng marble. Hindi po ito yung kalakasan para magbuhat ng mabibigat na mga bagay o kaya umakyat sa mga building. Hindi po ito kalakasan para akyatin natin yung rehas. Ang kalakasan po na sinasabi ng salita ng Panginoon is the strength to overcome sin, para mapagtagumpayan natin ang kasalanan sa ating buhay, mapagtagumpayan po natin yung mga temptations na siyang ginagamit ng demonyo para tayo po ay sirain. Okay? Alam niyo po, ang temptasyon, hindi po kasalanan. Ang kasalanan, nagiging kasalanan lamang ang isang temptation kapag sinusunod po natin o ginagawa natin. Kaya hayaan niyo lang kung may tukso, hayaan niyo kahit umaaligid-aligid sa atin, wag ninyong gawin. Huwag kayong sumuko sa mga tukso. Dahil ang tukso ay instrumento yan ng demonyo para tayo ay magkaroon ng magulong buhay at makagawa ng kasalanan. Pero habang hindi po natin ginagawa ang isang tukso, hindi po tayo nagkakasala, mga kapatid. Kaya gusto ni Paul, gusto ng alagad ng Diyos, gusto din namin. Alam niyo kung bakit po may mga kapatiran po tayo dito sa jail online Bible study na madaling araw na o kaya alas 12 na ng gabi sa kanila. Pero bakit kaya pinaglalaanan nila kayo ng oras? Hindi naman tayo magkakaano-ano. Diba? Hindi naman tayo magkakadugo. Bakit ba? Ano bang mapapala ng bawat isa sa amin? Nabigyan kayo ng oras. Wala pong sahod ang bawat isa sa Bible study na ito. Pero alam niyo po ba kasi, dahil mahal po kayo ng Panginoon, gustong-gusto po ng Panginoon na sabihin sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Kaya kung itong oras ng bawat isa sa amin ang siyang magagamit para maitawid namin ang mensahe ng Diyos sa inyo, ay sige, magpagamit tayo. Kaya kahit puyat po ang mga kasamahan natin dito, sige lang. Kahit gutom ang mga iba dahil hindi pa nananghalian o hindi pa nag-breakfast, sige lang. Bakit? Dahil mahal po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At yan po yung panalangin ni Paul. Sabi nga, ipinapanalangin ko na sana yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating buhay ay magawa din sa inyong buhay at makita nyo kung gaano kadakila at gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos kahit nasa loob po tayo ng bigilangguan, mga kapatid. Okay? Kaya yan po. At yung inner strength po na yan, mga kapatid, ay nagmumula po sa Espiritu Santo ng Diyos. Wala pong kalakasan kung wala pong Espiritu Santo ng Diyos. Kaya even if you are there inside sa loob po ng bilangguan, mga kapatid, pwede niyong hingin sa Panginoon, pwede niyong sabihin sa inyong panalangin, Lord, puspusin mo ako ng banal na Espiritu mo. Lord, kailangan kita sa aking buhay. Hindi ko kayang pagtagumpayan ang problema ko. Hindi ko kayang pagtagumpayan ang mga tukso, ang mga kasalanan na umaaligid sa akin kung wala po ang Espiritu Santo. Kaya pwede natin hingin, mga kapatid. At ang Panginoon hindi po madamot. Gustong-gusto po ng Panginoon na puspusin ka dahil yan po ang plano niya na tayo po ay mapuno lahat ng Espiritu Santo ng Diyos para magkaroon po tayo ng kalakasan. Amen?
Sa inyong panalangin po, idagdag ninyo ang pagpapapuspos po ninyo ng Espiritu Santo ng Diyos. Gustong-gusto po ng Panginoon na ikaw ay mapalakas. Ayaw niya na ikaw ay nanghihina, kapatid. Gustong-gusto niyang mapagtagumpayan mo ang anumang mga trabaho ng demonyo sa mundo ito. Okay? Ano pa ang panalangin ni Paul? Kung itutuloy natin sa verse 17, sabi niya dyan, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will go down into God's love and keep you strong. Yan. Gusto po ng alagad ng Diyos dahil gusto ng Panginoon na ang bawat isa, yung puso po natin ay maging tahanan ng Panginoon. Kaya hallelujah. Praise the Lord. Kaya kung may maghahanap kay Jesus, nasaan ba kasi si Jesus? Ay, nasa puso ko. Nasa puso natin. Dahil nananahan si Kristo sa ating mga puso. Pero of course, mga kapatid, si Jesus po, hindi po siya trespasser. Hindi siya basta pumapasok nang hindi natin pinapapasok. Kumakatok po muna si Jesus. Kaya sabi niya dyan sa Revelation, sabi niya, here I am at the door of your hearts. Nandito ako sa pintuan ng inyong mga puso at kumakatok. Kaya si Jesus, gusto niya yung kusa nating pagbubuksan siya. Ayaw niya na basta na lang papasok na parang sino. Okay? Kaya ang Panginoon kumakatok. Ibig sabihin, kapag kumakatok po ang isang tao, yung nasa loob, may choice siya kung papapasukin niya o hindi. Diba? Kung sa bahay sana natin, kung hindi natin type yung tao na kumakatok, diba? Nagmamaang-maangan tayo o nagtutulog-tulugan tayo o kaya nagbibingi-bingihan tayo para hindi natin papasukin, diba? Kasi hindi natin type eh. So it's your choice kung papapasukin mo o hindi yung kumakatok. Ganyan din po ang gusto ng Panginoon. Yung pakikipagrelasyon po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, gusto niya po ay pusa. Hindi po yung sapilitan. Kaya salamat po sa Panginoon. I believe na pinapasok po natin lahat ang Panginoon sa ating puso nung kumakatok po siya. Amen? Sino po ang nagpapasok kay Jesus? Pagkitaas po ang ating mga kamay. Sino yung nagpapasok kay Jesus sa kanyang puso? Oh, okay. Alam niyo po ang pinapasok ninyo, pinapasok niyo po ang kaligtasan, pinapasok niyo ang lunas sa inyong mga karamdaman, pinapasok niyo po ang blessing. Oo, kasi dala-dala lahat ni Jesus yan, package po yan. Okay, kaya hindi lamang po ang Diyos ang ating pinapasok, pero yung lahat po ng kanyang kapangyarihan, yung lahat po ng kanyang pwedeng magawa sa buhay natin ay pinapasok din po natin. Kaya yan po ang panalangin ng alagad ng Panginoon, na panalangin din po namin, na tayo pong lahat sana ay lumago. Hayaan po natin na maging tahanan ng Panginoon ang ating mga puso. Ano pa ang sabi niya? Your roots will grow down. Yung sanang pagkakilala natin at pananampalataya natin sa Panginoon ay lumalim sa ilalim ng ating mga puso. Alam niyo po ang puno, kapag po hindi malalim ang ugat, kapag nag-signal number 1 dyan sa Pilipinas, mabubuwal. Pero kung ang puno, kung napakalalim at ipinaikot pa niya sa mga bato ang kanyang ugat, kahit pa mag-signal number 4, signal number 5 dyan sa Pilipinas, ay hindi po mabubuwal. Ano ang gustong iparating ng salita ng Panginoon, mga kapatid? Kung ang pananampalataya po natin ay lalalim ng lalalim, kahit pa anong verdict ang sabihin nila, kahit pa ano pa ang sabihin, kung inakusahan ka man, at idinidiin ka at idinidiin, ay hindi ka mabubuwal. Ipapanalangin mo pa rin na magtagumpay ka. Kung naging talaga man na naging totoo yung mga paratang sa atin, ay maging malalim pa rin ang ating pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ang isang tao ay malalim sa kanyang pananampalataya, meron pong pagpapakumbaba. At kung may pagpapakumbaba, may pabor po ang Diyos sa kanya. Kahit po ba totoo na nagnakaw ako, pastora? Kahit po ba totoo na nakapatay ako, pastora? Kahit po ba totoo na ako ay nanggahasa, pastora? Mapapatawad ba kaya ako ng Panginoon? Yes po. Mapapatawad po tayo ng Panginoon kung magpapakumbaba tayo at magsisisi. Amen?
May pamamaraan po ang Diyos. Magpapakumbaba tayo, magsisi ng tunay at magpakumbaba sa mga ginawa natin ng kasalanan. Kaya mag-sorry po tayo sa mga, kung may nagawa tayong kasalanan sa ibang tao, magpakumbaba tayo. Kung kampalin ka dahil sa kasalanan mo, sige lang, akuin mo. Nagkasala po tayo eh. Pero you know, when God sees, kapag nakita ng Panginoon na totoo ang iyong pagsisisi, there is a way that God will pardon you. Pwedeng alisin, pwedeng burahin ng Panginoon. Magtatrabaho ang Panginoon. Pero kung hahayaan man ng Panginoon na ikaw ay magpatuloy na mabilanggo, huwag ka pa rin mawalan ng pag-asa. Dahil kahit nasa bilangguan ka, God will cover you. God will protect you. Mayroong itinuturo lang ang Panginoon at ipinaparanas lang din ng Panginoon ang mga consequence ng ating mga kasalanan para tumanim po, maitanim ang takot sa ating mga puso. At ang isang purpose po ng Panginoon is for us to minister, para magmensahe tayo sa ibang tao. Amen? Sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yan po, kailangan ipailalim natin. Paano po malalalim ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng pagkikinig. Kaya tama po, pag-attend tayo ng Bible study, makinig. Of course, pagpapuspos tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. At ano pa, tuparin po natin ang kanyang mga kalooban. At magpuri tayo. Kaya yan, may praise and worship po na part ng ating Bible study. In order for us to praise God, pupurihin natin ang Panginoon para mas lalong lalalim ang ating mga ugat sa bato. Na, alam niyo po ang bato, inahintulan po kay Kristo. Hindi po nabubuwang, hindi po madaling masira, hindi po madaling ma-break. Okay? So yan po mga kapatid. Ano pa? In verse 18, sabi niya sa verse 18, and may you have the power, to understand as all God's people should, how long, how wide, how long, how high, and how deep His love is. And kung itutuloy natin sa verse 19, sabi niya, may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So yan po mga kapatid, sana po maintindihan natin, hangarin po ng salita ng Panginoon, hangarin po ng Diyos na maintindihan natin at hindi lamang po maintindihan, kundi ma-experience natin kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakalaki po ng pagmamahal ng Diyos. Marami po mga panahon na iniligtas ng tao, ng Panginoon ang tao, pamamagitan ng baha, nung panahon ni Noah. Gustong-gustong sirain ng Diyos ang tao dahil sa kanilang kasalanan. Pero, ayun, nakita pa rin niya si Noah na matuwid, kaya iniligtas pa rin niya. At mula kay Noah, nagkaroon ulit ng bagong generation, nagkasala na naman. At ano na naman ang ginawa ng Panginoon para magkaroon ng kaligtasan? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero wag po natin sayangin ang pagkakataon. Baka sabihin natin, di ba siguro may ibibigay na naman in the future. Hindi na po. Once and for all, si Jesus na lang po ang ultimate na pamamaraan ng Panginoon para tayo po ay mailigtas. Kung palalampasin po natin ang pagkakataon at hindi po tayo magsisilbi at tatalikuran po natin ang Panginoon, wala na pong kaligtasan. Sa impyerno na po ang pupuntahan ng mga matitigas ang ulo. Kaya mga kapatid, gusto po ng Panginoon na tayo po ay lumalim sa ating pananampalataya, tayo maintindihan po natin kung gaano kalaki at kalawak ang kanyang pagmamahal. At kaya sabi ni Jeremiah, wala akong pwedeng ipagmalaki sa mundong ito, pero isa lang ang ipinagmamalaki ko, nakilala ko ang Panginoon. Kaya yan din po sana mga kapatid ang ipagmalaki ng bawat isa sa atin. Wala man tayong yaman, wala man tayong narating, wala man tayong mga pwedeng ipagmalaki sa mundong ito. Pero nananampalataya ka sa Diyos ngayon, sa Panginoong Yesus ngayon, yan ang ipagmalaki mo. Dahil kapag ikaw ay magpapatuloy, ikaw po ay kanyang dadalhin sa kanyang kaharian. Amen? Pumapalakpak ang mga taga Valenzuela. Why don't we follow them? Come on, palakpak sa Panginoon. Yung mataas, mga kapatid. Sige, pati sa pati, itaas po natin ang ating mga kamay sa
natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig mga kaibigan. Ang Panginoon po ang siyang magbigay ng pagpapala at kaligtasan at lunas po or katugunan po sa ating mga panalangin. Ang Diyos po, mahal kayo at ang kapangyarihan niya ay nasa inyo po kung magpapatuloy po tayong magsilbi at manalangin sa Kanya. So ito lang po ang mensahe natin sa umagang ito. Sana po ay nagbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. So bago po ibalik sa ating MC, tayo po muna ay manalangin muli. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat sa mga mensahe na aming napakinggan. Lord, wala po kaming ibang dalangin kundi maging malalim po ang pundasyon ng pananampalataya ng bawat isa at maging malakas po kaming lahat habang hinihintay po namin ang iyong pagbabalik. Lord, idinudulog po ang mga kapatiran namin mula po sa iba't ibang DGMPs. Ikaw po ang humawak sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang magpalakas sa kanila, O Diyos. At kung may mga iniinda man silang mga sakit o may mga kahilingan man sila, Panginoon, Lord, tugunin mo po in accordance to your ways and purpose, O God. Father, bless them, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone.